Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Kapapasok-pasok lang po ng balita na to, no? Si BP Sara sinampahan na po ng tinatawag nating mga civic, anong tawag dito sa mga hinayupak na to? Mga civil society group. Yan po yung mga kaparian, sila Shelo Magno, iba pa, no? Sinampahan po ng kasong plunder. Ayan. Ito po ay naganap dito po sa Ombudsman. Yan po ay katatapos-tapos lang po, no. Ang detalye po ng balitang 'yan, ito po, civil society leaders nagsampa ng multiple criminal complaints including plunder, bribery, malversation, graft against Vice President Sara Duterte at 15 iba pa, no, dahil daw po hindi po hanggang ngayon po hindi po nila mapagbintangan na ninakaw over the alleged misuse of 612.5 million in confidential fund. Ibig sabihin po yung sinampa po nila, alleged misuse. Misuse lang po. Hindi po sinabi na ninakaw, hindi po sinabi na binulsa, no? Matindi po talaga tong mga lintek na to. Ito po yung koalisyon ng mga pare, academics, right advocates, ang dami, no? Kala mo talaga, ang dami-dami nila. Sila-sila din po yan. Sino-sino po yan? Si Flaviano Villanueva, kung hindi ako nagkakamali, ito ba yung paring adik? Sila din yung nagkakaso sa ICC, sila po mga designated tagakaso itong mga hinayupak na mga pari na to. Kaya kami mga Katoliko, walang kaamor-amor sa inyo mga pari kayo eh. Bakit po tayo galit na galit? Mamaya na po. Detalye po muna. Nanggigigil talaga kami rito eh. Okay, una po. Ayan, si Flaviano Villanueva, Padre Roberto Reyes, yan yung running priest. Economist and former DOF Undersecretary Dr. Maria Cielo Magno. Ayan po. At kung sino-sino pang iba. Ngayon pong Friday afternoon sa Ombudsman, katatapos lang po nila magpirmahan dyan. Mga sutil kayong mga tao kayo. Okay lang po sana kung talagang normal lang po ang buhay sa Pilipinas ngayon. Ito po ang kinomplaint laban kay BP Sara. The complaints claim that respondents committed violations of Section 2 of the Republic Act number 7080 as amended by RA 7659 or plunder. Article 219 and 212 of the Revised Penal Code, bribery and corruption of public officials. Article 217 of the Revised Penal Code, malversation, Section 2A and E of the RA 3019 graft, and Article 11 Section 2 of the Constitutional Betrayal of Public Trust. Aside from Duterte, maliban po kay Pangulong Vice President Sara Duterte, ang mga sumusunod ay kasama po na sinampahan si Zuleika Lopez, Undersecretary of the Vice President, Lemuel Ortoño, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff, OBP, Rosalyn L. Sanchez, Director for Administrative and Financial Services, Juliet Villa del Rey, Chief Accountant, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, OBP, Colonel Raymond Dante La Chica, Commander, Vice Presidential Security and Protection Group, Michael Wesley Powa, former Undersecretary, Chief of Staff of the Office of the Secretary, Head of the Procuring Entity, DepEd, Sunshine Chari Paharda, DepEd, Undersecretary, Annalyn Sevilla, DepEd, Gloria Mercado, DepEd, Maria Runa Catalan, DepEd, Edward Paharda, DepEd, Retired Major Nolasco Menpin, DepEd, Colonel Dennis Nolasco, Vice President Security Group, at marami pang jandos. Ayan po, no? Ang complaint po ay sinabi na yung 612.5 million, million lang po ang pinag-uusapan dito million lang po, confidential funds were diverted, misused, and concealed through coordinated schemes. Ito pa daw po ay mali ang paggamit, dinivert, at kung ano-ano pa. Ayan po ang latest, no? Sinampahan na po ng kaso, nagdidiwang na po
Ang lahat po ng mga dilawan, kakamping at mga loyalista. Nagdidiwang na po ang mga Makabayan Black, ang lahat ng kalaban ng mamamayang Pilipino. Pero tayo po, hindi po tayo tatahimik, no? Kung akala nyo, sumagot na po yung partido po ng ating mahal na Pangulong Duterte, yung PDP Laban, pero mamaya po natin yan. Alam nyo po, eto pong mga dilawan na to, kakampi po nitong mga kaparian at mga dilawan, kayo po talaga mga salot po kayo sa lipunan natin. Mula pa po noon, salot na talaga kayo. Kasalot-salutan. Wala na kayong ginawa rito. Alam niyo po ba kung ano hinaharap ng Pilipinas? Pagnanakaw na wala pong kapantay. Grabe po ang korupsyon natin. Ang pinag-uusapan po natin ay trilyon na pondo. Kamakailan lang po, 60 billion. Nagpasya po ang Supreme Court. Gaano po kalaki ang 60 billion kumpara sa 600 million? Wala po sa kalangkingan. No? Alam nyo, kung totoo kayo na para kayo sa anti-corruption kayo, may lumabag sa batas. Sabi ng Supreme Court, nilabag ang batas ng saligang batas natin. No? Saligang batas, unconstitutional ang ginawa nilang paglilipat. Bakit po wala pong nakakasuhan? Kasi walang nagkakaso. Kung totoo kayo, na totoo kayo sa sinasabi nyo na kayo ay anti-corruption, kaya nyo sinasampahan ng kaso si BP Sara. Ayun po, pasya na ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yung ginawa na paglilipat ng pera. Eto po, ganun din yung sinasabi nyo, misuse, hindi po sinabi na binulsa, hindi po sinabi na ninakaw, hindi po sinabi na dinala kung saan, pinampatayo ng mga, anong tawag dyan, yung mga mansyon, o diniposito sa bangko, hindi po. Ang sinabi po, misuse. Deny birth. Deny birth po. Tanong ko po, practical po muna. Totoo ba magnanakaw si BP Sara? Tanong ko po sa inyo. Yung po bang legal na pondo ni BP Sara, yung pong hindi po, yung pwede pong ipaliwanag, may bintang po ba kayo? O purely ang bintang ninyo ay sa ano lang po, sa confidential fund? Bakit po confidential fund lang ang inyong inirereklamo? 'Di ba? Matagal ko ng question 'yan eh. Bakit wala po sa mga hindi confidential? Bakit hindi nyo po tignan sa COA? Alam nyo po, ang magnanakaw, lahat po yan nanakawan. Di ba? Nakita po natin yan sa gobyerno ngayon. No? Lahat ninanakawan. Nasa DPWH pa lang tayo. Ngayon, BIR na tinatalakay ng Senate Blue Ribbon Committee. Lahat may nakawan. Kung anong imbestigahan, may nakawan. Ngayon po, dito tayo sa Office of the Vice President. Bakit inunan nyo pa ito? Samantalang ang COA po nagsasabi na wala pong anomalya. 3 taon po, unqualified, unmodified opinion ang binigay ng COA. Ibig sabihin, yun na po ang pinakamataas na pwedeng ibigay ng COA. Sino po kayo? Ang lalakas ng loob nyo na mag-rally. Ito rin po, mga nagrarally rin to laban sa korupsyon ngayon. Laban sa korupsyon. Dito po sa flood control. Nagrarally po sila. Pero sa kasuhan po, ang kinasuhan po nila, yung hindi po involved sa flood control. Alam nyo po kung bakit? Na-realize nila, no? Na lahat po ng rally, lahat po ng galit ng taong bayan, ang nakikinabang po yung mga Duterte dahil namimiss natin yung pong paglilingkod ng mga Duterte. Namimiss po natin yung mga hindi magnanakaw ang nasa gobyerno. Namimiss po natin ng mga Pilipino yung pong mga nakikita natin kung saan napupunta yung mga pera na ginagastos ng mamamayan.
nakakakita tayo ng mga tunay na programa, tunay na proyekto. Ayaw po ng civil society, ayaw po ng kaparian. Tanungin po natin sila, bakit hindi po kayo nagsasampa ng reklamo, ng katiwalian, plunder at kung ano-ano pa, mabibigat, paglabag sa konstitusyon, dun sa mga taong sinabihan na po ng Korte Suprema ng mga lumabag sa konstitusyon. O, wag na yun. Bakit wala po kayong kinasuhan, kayong civil society? Wala po kayong kinasuhan ni isa sa mga flood control project. Alam niyo po ba na ang mga flood control project, mas malaki po ang presyo kaysa dyan sa sinasabi niyong nilostay ni Inday Sara Duterte? 400 po. Ayon sa sa PNP, AFP pala. Ang flood control ghost project, iba pa po. Yan po, may ebidensya kayo. Pumunta kayo, picturean po ninyo. Pumunta kayo ron sa supposedly meron, o kaya makipag-coordinate na lang kayo sa AFP. Asan po ba rito yung sinabi nyong ghost project, mapicturean namin at makapagsampa kami ng reklamo? Kasi wala pong ginawa eh. Alam nyo po, maraming dahilan kung bakit po sila nagsasampa ng reklamo kay BP Sara. Unang dahilan po, diversion. Parte po sila ng lahat ng taong bayaran, kasama tong medyang bayaran. Ngayon po, kanina lang sabi ko, buti hindi pinapatulan ng media si Madriaga. Ngayon po, lahat po ng media ngayon, usapin na po si Madriaga. Diversion, di ba? Maliwanag na diversion si Madriaga at ang mga binibintang kay BP Sara. Ano po pagkakaiba nila? Si Madriaga po, medyo hindi katiwa-tiwala. Pero yung mga kaparian, yan po ang habol sa inyo. Kaya kayo ginagamit. Lalo ka na, Cielo Magno. Antindi mo. Profesor ka ng UP. Hindi naman namin sinasabi na wag nyo sampahan ng kaso si BP Sara. Ang tinatanong namin, bakit yung mga lantad na magnanakaw hindi nyo masampahan ng kaso? Sino po ang nagbabudget? Ako po sabi ko inaamin ko rito, 'di ba? Marami po nagsasabi. Badong, bakit hindi mo kasuhan yung mga sinasabi mo mga magnanakaw? Aminado po ako, wala naman kaming pondo. Mabigat po ang pagpopondo sa pagkakaso. Nakita niyo po ba kung gaano karami? Isang truck yata na dokumento yung dala-dala nila Cielo Magno at saka nitong mga kaparian na to. Mahal po yang magkaso. Simpleng hindi ko po kayo pinagbibintangan, nag-iisip lang po kami. Bakit yung mga lantad na mga magnanakaw ayaw nyong kasuhan? Yung mga lantad na ghost project ayaw nyong kasuhan? Kung talagang anti-pagnanakaw o anti-corruption yung dahilan, bakit nyo kinakasuhan si BP Sara? Kasi may nag-clear na po ba dito sa mga kontraktor, sa mga taga-DPWH, kay Bunoan, kay Saldico, dito kay Martin Romualdez? Meron na bang nagsabi na cleared sila? Meron bang nagsabi na sila po ay pumasa sa audit ng COA? Yung po bang mga flood control, yung mga ghost project po ba ng flood control pasado sa audit ng COA? Hindi, di ba? Kaya nga sila dapat kasuhan eh. Pero bakit ang napili nyo pong kasuhan yung pumasa po sa audit? Una, diversion. Ikalawa, wala po silang tiwala na sa numero, wala po silang tiwala sa numero nila na sila ay makakapag panghikayat sa mga senador para bumoto sa impeachment ni BP Sara. Hindi po nila mahikayat yung mga senador. Kaya daanin na lang nila sa pagkakaso.
O, diversion, dinadivert nila, parte po sila ng network, parte po sila ng mga bayarang media, kasama po yung mga bayarang media na nagda-divert ng tunay na usapin. Ang tunay na usapin po ngayon, maraming namamatay sa baha. Tanong ko lang, ilan po ang napatay ng confidential fund ni BP Sara? Ilan po ang binahang probinsya dahil sa confidential fund ni BP Sara? Wala ni isa. O, uunahin nyo pa rin, di ba? O, kasi nga, punta tayo sa bahagi kayo, di ba? O, ikalawa. Ito, ngayon ko lang iniisip, ikatlo. Siyempre, ang numero uno, politika. Bakit politika naman ba dong? Kasi kung totoo po kayo, uunahin nyo talaga yung tunay na magnanakaw. Ano po ba yung tunay na magnanakaw? Madali po bang matukoy ang tunay na magnanakaw? Napakadali naman. Paano ba magtukoy ng tunay na magnanakaw? Ganito po magtukoy. Manghingi po kayo ng kopya. Cielo Magno, manghingi ka ng kopya sa DPWH o dun sa AFP. Ano-ano pong lugar yung napuntahan ninyo na may ghost project? Manghingi naman kayo. Sino po yung contractor niyan? Sino po yung mga pumirma? Kasi kaya po ghost project yan. Pinirmahan po, sabi, okay. Na-inspection namin. Matatag naman ang pagkakagawa. Okay. Lahat po ng pumirma, kasabwat. Kasi wala silang nakitang flood control. Pinirmahan nila. Pati po yung nagbigay ng pera sa kontraktor. Doon na lang. Wag na muna yung mga komplikado. Wag muna yung komplikado. Wag muna yung dineliver na pera. Doon muna tayo sa siguradong-sigurado. May nagnakaw doon. Bakit wala po kayo? Tinitiyak ko po sa inyo, isang flood control project, mas malaki pa dyan. O, iba pa po yung nabakbak agad. Nakita natin, wala palang bakal. Malabnaw ang semento. Biruin nyo, Mr. President mismo yung nagdudurog. O, hindi naman po nila objective eh. Pati po yung pagrarally po nila, hindi po nila objective yung sinasabi nila na papanagutin. Kasi ang papanagutin po na parte, yan po yung magdidemanda na kayo. Kaya nyo palang magdemanda sa Vice President. Ang taas po nun. Pangalawa po sa pinakamakapangyarihan yung Vice President. Kaya nyo palang sampahan ng reklamo yung Vice President. Yan pa kayang mga mas mababa sa Vice President, hindi nyo kayang magreklamo? Pero dahil hindi naman yan yung objective nyo talaga, kung hindi mamulitika, ito ay para sa mga kandidato ng Dilawan sa 2028 at kay Martin, nakasalukuyang nangungulelat pareho. Pareho po nangungulelat si Martin tsaka si Risa Ontiveros eh. Para po sa politika nila yan. Ang tiyaga nyo kay BP Sara, ang daming papeles. Kung ganyan sana kayo katyaga, kay Martin Romualdez, kay Saldico, kay Bonoan, dito kay Ralph Recto. Pinili nyo yung pangalawa sa pinakamakapangyarihan, hindi kayo natatakot Pero takot kayo kay Recto, takot kayo kay Martin, takot kayo sa mga congressman, takot kayo sa mga kontraktor. Hindi naman po marunong matakot yung mga yan. Mga halang po ang bitukan ng mga kaparian na yan. Mahiya po kayo. Kami po ay Katoliko, kaya po ako na umaangal, nakakahiya po. Yung mga iglesia ni Cristo nagrarally dahil ayaw talaga nila ng korupsyon. Gusto talaga nilang managot yung mga corrupt official. Pero kayo po nagrarally, nagsasampa ng kaso, hindi po dahil gusto nyo mapanagot. Kung hindi gusto nyo durugin ng mga Duterte. Wala kasi kayong kalaban-laban. Lahat na po ginawa nila. Ginawa na po nila lahat para pabagsakin ang popularidad ni BP Sara. Number 1 pa rin po. Sarili na nilang pasarvey.
Inuutunan nila yung mga tao, hindi pa rin po mauto. Number 1 pa rin si BP Sara. Nakakahiya ang ginagawa nyo, Cielo Magno at mga kaparian. Nakakahiya na para lang maiangat ninyo si Martin Romualdez na kasalukuyang kulelat. Bakit hindi nyo kinakasuhan si Martin Romualdez? O si Ralph Recto na nilipat. Ilan po kaya namatay na hindi natanggap sa ospital dahil walang budget yung ano? Ayun po ang malupit eh. Meron siguro namatay naman kay BP Sara. Kasi confidential pa niya, ginamit niya po sa mga grupong terrorist group. Baka merong naging kasawian kaya sila galit na galit. Kaya galit na galit tong mga kaparian na to. At si Cielo Magno. Cielo Magno, bakit wala kayong sinasampang nagnakaw ng flood control? Siyempre, badong. O very obvious ba na politika lang lahat ito? Bakit hindi nyo tinuloy-tuloy? Walang napapanagot, walang nakukulong na mga magnanakaw sa flood control. Bakit hindi na kayo nagrarally? Siyempre, habang nagrarally kami, binabanata namin si Sara Duterte, lalong sumisikat. Hindi nyo po ba naisip? Tumigil kayo saglit at isipin ninyo. Sa tingin po ba ninyo, yung ginagawa ninyo, hindi ikasisikat ni BP Sara yan? Nakakahiya ang ginagawa nitong mga kaparian. Nakakahiya ang ginagawa mo, Cielo Magno, sa ngalan ng politika. Talagang nilalamon na kayo ng pangangalaga sa mga amo ninyo. Amo nyong mga magna. Hiyang-hiya, plunder. No? Mahiya kayo sa taong bayan. Kung sino yung tapat na naglilingkod, nakikita nila tuwing may baha, tuwing may lindol, nangunguna. Kahit maliit ang pondo, nangunguna si BP Sara. Nakakahiya rin kayo mainstream media. Pinatulan ninyo. Saan kayo nakakita? Pinatulan nila si Madriaga. 1991, elementary pa lang daw o high school si BP Sara. Kaklase daw niya sa law school. Hindi naman nabalita si BP Sara na nung elementary pala ay naglo-law school na. Sabagay, kung ang binabanggit yung law school ay mababang paaralan. baka naman mali ka lang ba dong? Ha? Akala mo law school na pang-abugas siya. Baka naman ang tinutukoy na kaklase sila sa law school, mababang paaralan. Sa madaling salita, sa elementary school pala. Pero hindi, nakanotaryo. Nakanotaryo po na law school. L-A-W. Hindi po low, L-O-W. Mababa. Ang talino mo talaga, BP Sara, no? Ang kaklase mo, mga sa law school, mga talagang college level. Law school na yun. Hindi na uubra doon yung ano. Kinakailangan, tapos ka na ng pre-law. Napakarami. Oh. Isang truck po ang papeles. Eto po ang sagot. Munti ko na makalimutan. Ito naman po ang sagot ng ating statement of the Partido Demokratiko Pilipino. Mamaya-maya siguro sasagot na si BP Sara nito. Statement of the Partido Demokratiko Pilipino, PDP, on the filings of plunder charges against Vice President Sara Duterte.
the Partido Pilipino, Demokratiko Pilipino, views with both alarm and amusement. Sila po ay nababahala pero at the same time nakakatuwa. Yan. The latest hair-brained political stunt of certain sectors in filing plunder charges against Vice President Sara Duterte. Nababahala po ang PDP at the same time na naaaliw dahil po sa mga utak biya na nag-file ng charges, plunder charges kay BP Sara. Amusement, nakakatuwa because the allegations are the same rehash and recycled fabrications since several years back. Prevarications that have been debunked time and again. The latest rebuff of which is the recent Commission on Audit report giving the Office of the Vice President the highest audit rating and giving the Vice President a clean bill of health as far as accountability is concerned. Kita nyo ha. Nakakatawa po kasi paulit-ulit na lang tong confidential fund na to. Samantalang ang ating pong COA, Commission on Audit, na talagang tagasuri, opisyal na tagasuri. Hindi po si Magno, hindi po yung mga kaparian ng dapat nagsusuri ng mga paggasta ng mga tao sa gobyerno. COA po. Pero ayon po sa COA, ayon po sa mga malilikot ang pag-iisip, meron pong kasalanan si BP Sara. Pero sa COA po, pinakamataas na rating, unqualified, unmodified rating. Tuloy po natin. If these characters really want to call out those who have plundered the country's treasury, they should prioritize the thievery committed by the members of the House, whose act were enabled by the President by indispensable participation in the enactment of the budget and in his instruction to make insertions. Ayan po, no? Kung gusto talaga ng mga karakter na ito, sila yung mga kaparian at si Shelo Magno na sampahan ng kaso, yung talagang mga totoong nang ubos, no? Nang ubos ng ating budget, tignan nila yung mga miyembro ng House of Representatives na totoong, mga totoong yung kanilang mga ginawa, yan po yung nakapaglimas ng pera ng taong bayan sa tulong po o sa kasabwat po, no? Yung ating pong Pangulo sa pamamagitan po ng pag-uutos sa kanila na magkaroon ng sangkatutak, sandamakmak na insertion. Oy, speaking of insertion, ito po ang gusto nilang makinabang dito, yung Our Lady of Insertion, na banal na banal. Ronald, mahilig bang lumuhod dyan? Alam namin sa mga banal, mahilig lumuhod Ronald Llamas. Tanong lang, sabi mo, matagal na kayo magkaibigan yan. Lahat po ng mga banal na tao, isa po sa katangian yan, mahilig lumuhod, magdasal. Ito bang si Our Lady of Insertion ay mahilig din lumuhod? Alarm because only a fool would deny that the present ombudsman is not but a lapdog of Malacanang, clearly capable of not only bending but breaking or even disregarding the law to follow the commands of his trainer and master, Mr. Marcos. Ito po, kaya po nababahala naman ang PDP dahil alam naman daw po nating lahat na ang kasalukuyang ombudsman ay sanay, no? Sanay pong maging tuta ng Malacanang. At kaya daw pong baliin, kaya daw pong bendalo. O hindi lang po baliin, no? Hindi lang po i-bend ang law, kundi i-break pa ang law. O i-disregard ang mga batas. Yan po ang nakakatakot. Baka ang tanging pag-asa na lang nila para magkaroon sila ng pag-asang manalo
ay mapakulong si VP Sara Duterte. Alam po ninyo, kahit po ipakulong nyo si VP Sara Duterte, mas lalo nyo pong pinadali para kay VP Sara ang pagkapanalo. Alam nyo po, ang mga Pilipino, yan ang gustong-gusto namin. Nating mga Pilipino, ipaghiganti ang mga inaapi. Sa boto po namin, maipaghiganti ang, kung mapapakulong nyo si VP Sara, hindi po katapusan. Hindi na kayo nadala. Pinakulong nyo si Tatay Digong. Di ba? Oh. Lalong sumikat ang mga Duterte. Ngayon, ipapakulong nyo si Sara? Hindi naman po bawal tumakbo ang nakakulong. May karapatan pa rin po siyang iboto, bumoto. Nga? Pwera na lang kung bibilisan nyo yung paglilitis na yan. Eh, hindi po ubra yun. Dahil ang daming magnanakaw eh. Hindi nyo mahuli-huli. As the credibility and trust ratings of the government of the administration continues to plummet and the inability of a Sara Duterte presidency looms in horizon. Dahil po, patuloy po ang pagbagsak ang popularidad ng gobyerno ni BBM at patuloy po yung mga tao ay nakikita na ang pag-asa natin ay si VP Sara at tiyak na magiging presidente ay si VP Sara. The panic-stricken Marcos regime will definitely pull out all stops to prevent that from happening by means purely foul. Okay. So gagawin daw po ng gobyernong ito ang lahat ng bagay, maski foul pa yan. Maski po yan ay talagang hindi na po ayon sa batas ng tao at ayon sa batas ng kalikasan. Ayon sa batas ng nasa taas. The people should always remain alert and ready to thwart such brazen attempts to frustrate legal process and the will of the people. Eternal vigilance, after all, is the price of freedom. Ayan po, no, kinakailangan po nating magbantay. Bantayan po natin ang kanilang mga ginagawa. Bantayan po natin si VP Sara. Let us protect Vice President Sara Duterte. Hay nako, grabe na, no? Dati diversion lang po ang gusto nila, ngayon po i-eliminate na talaga. Lahat gagawin po nila para mabura sa politika. Baka nga hindi lang sa politika, ayon nga kay Dr. Badoy, hindi lang po mabura sa politika ang gusto nila. Literal na burahin sa mundong ibabaw, no? Yan po, ganyan po sila katakot. Ganyan po sila natatakot ngayon kay VP Sara. Kaya lahat po gagawin nila kahit paulit-ulit. Ngayon, eto po, makikita po natin, matetest po natin dito si Remulla. Kung ano po talaga ang gagawin ni Remulla. Samantala, may Interpol notice na po itong si Saldico. Ayan. Dahil meron na po, na dineklara na po ng Sandigang Bayan na fugitive. Ito pong si Saldico. So titignan po natin yan kung at si Bato de la Rosa po ay ito dito ko gulat no. Sa mga sinasabi po nila na si Senator Bato po ay talagang kumbaga wala pong lumalabas na warrant of arrest. Tsaka bakit po kahit may warrant of arrest, bakit po automatic yung DILG na ang sekretary kapatid din ni Boying Remulla, bakit parang automatic po sa inyo na yung utos po ng korte ng ibang bansa ay automatic nyo susundin? Yun ang question natin dito kay Bato. Wala man lang kayong hindi nyo man lang hihintayin. Sinampahan na nga ng kaso. May kaso na nga kayo sa paglabag. Sinasabi nga na pinagbibintangan na kayo na kidnapping. No? Tapos ngayon,
ang ano yung tawag nila doon na minamanmanan. Parang kriminal na si Senator Bato eh. Kung saan naroon si Senator Bato. Bakit hindi nyo unahin si Saldico kaysa dyan sa pagmamanman ninyo kay Senator Bato? Ngayon po, ang isa ko pa po kinatatakot dito dahil tinodo na po nila kay BP Sara, syempre, alam nyo naman ang kaya lang natin, di ba? Manawagan lang tayo ng talagang protesta. Pero baka very willing tong si BBM na sundin yung idol niya. Idol niya tatay niya. Sana naman po, wag naman po tayong mauwi, no? Sa ginawa ng tatay niya para lang manatili sila sa pwesto. Siguro naman may konsensya pa po tong tao na to. Tong ating mahal na Pangulo, mahal naman natin niya. Sige, magsaya lang po kayo. Ayan po, ang epekto po nito sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo pong babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Lalo pong, biruin nyo po tignan nyo po sa international tayo po, kamakailan lang sabi ni Pangulong Marcos, iniimbitahan niya yung mga foreign investors na mag-invest sa Pilipinas. Paano mag-invest sa Pilipinas? Ang sikat po sa buong mundo, yun pong mga laganap po. Tignan nyo po ang mga kung gaano malilito yung international community. Liton-lito po yung international community natin. Bakit po? Alam po nila laganap, pinakamalaki pong corruption, scandal, itong flood control. Ang laki po niyan. Kahit po sa budget nila, malaki po yan. Budget po ng ibang bansa. Napakalaki po ng flood control fiasco na to. Sikat na sikat sa BBM. Tapos, ang malupit niyan, pag nabalitaan po nila na ang kinasuhan sa dami po ng magnanakaw na pwedeng kasuhan, ang mabalitaan po nila, ang kinasuhan po, yung Vice President ng Pilipinas na hindi po involved dito sa pagnanakaw na to. Kinasuhan ng plunder, tignan nyo po nangyayari sa atin, breaking all records ng pinakamalaki na pagnanakaw sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ngayon. Ang dami pong pangalan na nababanggit, yung mga taga Bulacan, yung DPWH head, yung talagang pati yung DBM, di ba? DBM secretary, pati po yung executive secretary. Nababanggit din po ni Saldico si BBM at buong pamilya. Kasama na po yung Speaker of the House. Involved din di umano sa pagnanakaw yung dating Senate President. Lahat po ng matataas. Tapos, ang may kaso, ang kinasuhan, yung hindi po involved dyan sa lintik na flood control project na yan. Hindi po involved sa 60 billion na pagkuha ng pera mula po sa PhilHealth. Hindi po involved sa PDIC na 107 billion. Ang dami pong perang billion-billion po ang pinag-uusapan. Pero sa lahat po, matataas, panay matataas po. Binabanggit yung presidente, yung pamilya ng presidente, yung presidential son. Binabanggit yung dating speaker na pinsan ng presidente. Binabanggit po yung dating Senate President. Binabanggit po yung executive secretary. Nabanggit po yung DBM. Nabanggit po yung secretary ng DPWH. Secretary ng Education. Ang dami po. Pati po yung sa PAGCOR. Nabanggit din. Pero ang kinasuhan po, yung hindi po nababanggit. Wala pong kahit isang nagturo kay BP Sara na involved po dyan sa nakawan na pinakamalaking nakawan. Pero siya po dahil hindi siya kasama, malinis po siya. Wala po siyang testigo na nagsabi na mayroon kaming perang dinala kay BP Sara mula sa flood control. Kinasuhan po siya. Tindi, no? Ganyan po katindi ang ating gobyerno.
Kinasuhan po siya. Bakit po? Dahil ba siya magnanakaw? Hindi po. Wala nga nagsabi nagnakaw siya eh. Kinasuhan siya dahil kalaban siya sa politika. Yan po ang pinakamalupit na naging kasalanan ni BP Sara. Oo, makasalanan ka BP Sara dahil kalaban ka sa politika. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli po natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyung Panlipunan. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much sa inyong lahat.